Sumagot si Logan kay Eileen, na sinasabing iniisip din niyang gumawa ng isang grupo ng mga mangangalakal sa McLean. Bahagyang nagulat si Eileen nang marinig ang tungkol sa grupo ng mga mangangalakal, ang kanyang mga kilay ay tumaas dahil sa biglaang kuryosidad. Pagkatapos, habang may kislap ng pananibik sa kanyang mga mata, tinanong niya ito. Ito ba ang abalang trabaho na binanggit mo noon? Mayroon ba akong maipaglilingkod? Tanong niya, habang nag-aalok ng kanyang suporta na may kasamang tapat ng ngiti. Sinabi ni Logan sa kanya na ayos lang ito at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga maliliit na detalye. Ipagkakatiwala ko ang operasyon sa ibang tao, sabi niya. Ang eksena ay lumipat sa opisina ni Logan. Nang ipaalam niya kay Philip na ipagkakatiwala niya ang grupo ng mga mangangalakal sa kanya, labis na nagulat si Philip dahil hindi siya makapaniwala dito. Sinabi sa kanya ni Logan na kahit anong isip ang gawin niya, wala nang hihigit pang tao para sa gawaing ito. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Philip, na nagnanais na maunawaan ng lalaki ang katapatan sa likod ng kanyang pinili. Lalo na kapag naiisip ko ang insidente sa Empo Rick, dagdag ni Logan, na tumutukoy sa nakaraang kaganapan na nagpatunay sa katatagan ni Philip. Pinuri siya ni Logan, at hinangaan si Philip sa pamamagitan ng pagsasabi na sa tingin niya, ang tunay na talento nito ay sa negosyo. Kaya naman, pagpapatuloy ni Logan, ang kanyang tono ay matatag, gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang posisyon ng kinatawan ng McLean Merchant Group. Habang nagsasalita si Logan, nasa estado pa rin ng pagkagulat si Philip. Kinwestiyon ang katinuan ng sandaling iyon. Seryoso ba ang batang Panginoon? Nagtanong siya sa sarili, habang hinahanap sa mukha ni Logan ang anumang senyales ng biro, ngunit pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang maalala niya ang malupit na katotohanan ng kanyang katayuan. Naalala niya na pumirma siya ng isang kontrata ng pagkaalipin noon, isang kasunduan na nagtatali ng kanyang mismong buhay sa kagustuhan ng kanyang amo. Na may malungkot na tingin, naisip niya sa kanyang sarili, syempre, maniniwala ang batang Panginoon sa mga alipin na hawak niya ang buhay. Sila ang pinakamapagkakatiwalaan. Sinisimulang ipaliwanag ni Logan ang mga detalye ng plano. Sinabi niya kay Philip na sa ngayon ay magsisimula sila sa pagbebenta ng mga sobrang butil, ang pinagmumulan ng buhay ng kalakalan sa teritoryo. Ang lahat ng paunang papeles ay tapos na, sabi ni Logan. Inilista niya ang mga mapagkukunang magagamit ni Philip, mga manggagawa upang ilipat ang mga kalakal at mga kabalyerong tagapagtanggol upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa mga mapanganib na daan. Nagpatuloy si Logan na ipinapaliwanag na maglalagay siya ng mga tagapamahala upang tulungan si Philip sa pang-araw-araw na administrasyon. Naghanda rin ako ng humigit kumulang 10 milyon bilang pondong reserba. Nang marinig ang tungkol sa 10 milyon, muling nagulat ng labis si Philip. Ang laki ng kapital ay nakakalula. Idinagdag ni Logan na ang 0.5% ng tubo ng Merchant Guild ay magiging bonus ni Philip. Sa sandaling sabihin ni Logan ang mga salitang iyon, agad na tumayo si Philip mula sa kanyang upuan habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Pagkatapos ay nag-aalinlangang nagtanong si Philip kay Logan. Ano po ang gusto ninyo mula sa akin? Sinabi ni Logan sa kanya na 2 bagay lamang ang gusto niya. Ang isa ay ang paglikha ng tubo na siyang pundasyon ng Merchant Guild, sabi ni Logan. At ang pangalawa, pagpapatuloy niya, upang gumawa ng mga koneksyon, at mga ruta ng kalakalan sa imperyo. Sa una, hindi naintindihan ni Philip ang ibig sabihin ni Logan at nagtanong. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngunit, pagkatapos ay napaisip siya ng malalim. Alam niya na sa anumang paraan, ang lahat ng malalaking Merchant Guild ay nakikipagnegosyo sa imperyo. Gayunpaman, ang katotohanan na partikular itong binabanggit ng batang Panginoon ay nangangahulugang may gusto siyang higit pa doon. Nagtanong si Philip pagkatapos, hindi ito magiging isang tipikal na ruta ng kalakalan, hindi ba? Nang marinig ang tanong ni Philip, sumagot si Logan na may kasamang ngiti, iniisip sa kanyang sarili na alam niyang mabilis na makakakuha si Philip. Pagkatapos ay tinanong ni Philip ang kanyang batang Panginoon. Anong antas ng mga koneksyon ang hinahanap ninyo? Sinabi ni Logan na isang antas kung saan maaari silang magpalitan ng impormasyon, o isang antas kung saan hinding-hindi sila tatalikuran o tatraderan ng mga ito. Idinagdag ni Logan na mas gusto niya ang huli, bagaman kinikilala niya na ito ay magiging napakahirap. Habang nag-uusap sila,
Ang isip ni Logan ay naglalakbay pabalik sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang panahon kung kailan si Philip, na binyansagang Golden Bug, ay isa sa 10 nangungunang mga ngalakal sa imperyo. Ngunit alam ni Logan na hindi niya maaaring asahan ang antas ng impluwensyang iyon mula kay Philip sa ngayon. Ngayon, si Philip ay isang tao ng McLean. Sa madaling salita, mula sa pananaw ng imperyo, siya ay isang dayuhan. Ang mga kondisyon ay naiiba sa Golden Bug na kilala niya, na tinalikuran ang kanyang nasyonalidad at naging mamamayan ng imperyo upang maabot ang rurok ng kapangyarihan. Nagpasya si Logan na sa ngayon, hanggang sa hindi pa nagsisimula ang digmaan sa imperyo, sapat na ang magkaroon ng impluwensya sa ilang bahagi nito. Sinabihan naman ni Philip si Logan na kailangan niya ng mga tao at panahon upang maisakatuparan ito. Ipinaliwanag niya na kakailanganin niya ng isang mayaman na mga ngalakal na mayroon ng mga koneksyon sa negosyo sa imperyo at hindi bababa sa 5 taon. Susubukan ko kung ganito lang, sabi ni Philip. Labis na nagulat si Logan na nagawa ni Philip na planuhin ang lahat sa loob ng maikling panahon. Nang mahimasmasan, sinabi ni Logan, nagkataon naman na ang taong tinawag ko ay pasok sa pamantayang iyon. Sinabi niya kay Philip na nakakuha na siya ng isang mayamang mga ngalakal na may dati ng mga koneksyon sa negosyo sa imperyo. Lubos na nagulat si Philip sa pahayag ni Logan. Ilan lang ang ganoon sa kaharian, isip ni Philip. Ang isa sa kanila ay namatay noong huling digmaang sibil. Ang pamilya ng isa naman ay nag-away-away. Ang isa pa ay tuluyan ng bumagsak. Nagtaka siya kung sino pa ang posibleng natitira na tumutugma sa paglalarawan ni Logan. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan. Ang madrasta ni Logan na si Marian ay nakatayo sa isang madilim na pasilyo. Ang ama nito ay lumuhad sa harapan niya, nagmamakaawa ng paraan upang iligtas ang kanilang pamilya mula sa bingit ng pagbagsak. Sinabihan ni Marian si Logan na maaari niyang baliwalain ang kanyang ama. Ipinaparating ko lang ang sinabi sa akin, gaya ng dapat gawin ng isang anak. May malungkot na tingin na nagtanong si Marian, hindi ba't sila ang mga nang-iwan sa atin noong panahon ng digmaan sa teritoryo laban kay Terson? Tinawag ni Logan si Marian bilang ina at sinabing gagawin niya ito dahil lamang sa nagkataong may kailangan siya. Labis na nagulat si Marian sa sinabi ni Logan, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang pagkukusa nitong tulungan ang tao na minsang tumalikod sa kanila. Balik sa kasalukuyan, ipinakilala sa atin si Baron Kairos, ang tagapagmana ng Kairos at ang kasalukuyang leader ng Kairos Merchant Group. Malaki ang maitutulong niya. Labis na nagulat si Philip nang malaman na ito ang kumpanya ng kalakalan ng butil na Kairos. Nakilala niya agad ang pangalan. Kahit na humihina na, isa pa rin silang mahalagang kumpanya. Nagkomento si Logan na ang kanyang tiyuhin ay may kamangha-manghang mga koneksyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Logan ang kanyang tiyuhin na bumati kay Philip. Si Philip, na halatang kinakabahan, ay nagpakilala sa isang nanginginig ngunit determinadong boses. Ako si Philip Claude, kinatawan ng McLean Trading Group. Ngumisi si Baron Kairos, tiningnan si Philip mula ulo hanggang paa nang may pangungutya. Buti naman at mayroon siyang apelyido, sabi ni Kairos. Tinanong ni Kairos si Philip, isa ka bang maharlika? Sumagot si Philip ng negatibo, sinasabing siya ay isang karaniwang tao lamang na may apelyido. Sa pag-aming ito, naging madilim na naman ang ekspresyon ni Kairos. Ang mapagtanto na inutusan siya ni Logan na maging subordinate ng isang karaniwang tao ay isang mapait na pildores na kailangang lunukan. Tinuya naman ni Logan ang kanyang tiyuhin, na sinasabing, kung ayaw mo, huwag mo nang gawin. Nagkibit-balikat siya, at napansin na mukhang maayos pa naman si Kairos para sa ganon. Pagkasabi niyo ni Logan, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Baron Kairos sa galit ngunit pinigilan niya ito. Pagkatapos ay nag-atubili siyang sumang-ayon, dahil alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kung nais niyang iligtas ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, ito ay isang araw na puno ng pagdiriwang dahil ito ang araw ng McLean Trading Company. Nang makita ang lahat ng mararangyang karwahe na nakahanay, ang mga karaniwang tao ay nagtataka kung para saan ang mga ito. Nagtanong ang isa pang mamamayan, anong grupo ng mga ngalakal ito? Nang makita si Philip na nakabihis ng mainam na seda at may kantab na bota, hinulaan ng isang mamamayan na si Philip ang may-ari. Dumating si Logan sa eksena kasama si Sir Dwayne. Tinawag ni Logan si Philip mula sa likuran.
Labis na nagulat si Philip nang makita si Logan at sinabi niya kay Logan na hindi na kailangang lumabas pa siya mismo. Masyadong abala ang batang Panginoon para sa mga ganitong bagay, sabi ni Philip. Sinabi ni Logan kay Philip, hindi, ayos lang. Ito ay isang bagay na hiningi ko kaya dapat lang naihatid kita. Habang kinukuha ni Logan ang isang bagay sa bulsa ng kanyang Amerikana, sinabi niya kay Philip na mayroon siyang ibibigay rito. Sinubukan ni Philip na tumanggi. Ano pa po ang ibibigay ninyo sa akin? Tanong niya. Pagkatapos ay inilabas ni Logan ang kontrata ng pagkaalipin ni Philip. Ang pagtingin sa kontrata ay ikinagulat ni Philip, tila napatigil ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay payak na pinunit ni Logan ang kontrata sa gitna. Habang napupunit ang papel, isang maliwanag na ilaw ang lumabas mula sa kontrata, isang mahiwagang resonance na hudyat ng pagkaputol ng gapos. Lumaya na si Philip mula sa kontrata ng pagkaalipin. Sinabi ni Logan kay Philip, huli na ito, pero narito ang isang bonus. Nabanggit niya na nakakalimutan na niya ang mga kontribusyon nitong mga huling araw at ang panukalang bonus ay katulad pa rin ng napag-usapan nila, kaya naman maaari nang gawin ni Philip ang lahat ng kanyang makakaya nang wala ng anumang tanikalang pumipigil sa kanya. Kinindata ni Sir Dwayne si Philip at nag-thumbs up. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ni Philip ang kanyang emosyon. Habang umiiyak ng walang tigil, sinabi ni Philip na gagawin niya ang kanyang makakaya anuman ang mangyari. Pagkatapos, si Logan, kasama ang lahat ng mga mamamayan, ay inihatid si Philip sa kanyang pag-alis habang nagsisimula ng gamulong ang mga karwahe, na hudyat ng simula ng isang bagong panahon para sa McLean. Humarap siya kay Sir Dwayne at nagsabi, ngayong matagumpay na naitatag ang Merchant Guild, oras na parating na ng bagong teritoryo. Nagtanong si Dwayne, diretso na po ba kayo sa rehiyon ng Kalia? Sumagot si Logan ng negatibo at sinabing, pupunta ako sa Terran. Bahagyang nagulat si Dwayne nang marinig ang pinili ng kanyang batang Panginoon. Nagtanong siya, may libangan ba kayong tumingin sa mga lupang tigang? Ang Terran ay kilala sa baog nitong lupa at kawalan ng mga likas na yaman. Paalala ni Logan kay Dwayne na ang mga kapatagan ng McLean ay dati ring lupang tigang. Dahil dito, nagtanong si Dwayne, magtatayo rin ba kayo ng dam sa Terran? Sinabi ni Logan kay Dwayne, sa halip, may iba pa akong kailangang kumpirmahin. Sa sandaling iyon, tinawag ni Logan ang kanyang nakababatang kapatid na si Ronyan mula sa likuran. Nang hindi lumilingon, nagtanong si Logan, Ronyan, pumunta ka rin ba para panoorin ang seremonya ng pag-alis? Inaasahan niyang makikita ang dati at masayahing mukha ng kanyang kapatid. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang lumingon siya para tingnan si Ronyan. Ang bata ay bagbog sarado, punit-punit ang mga damit at puno ng dumi ang mukha. Nang makita ito, tinanong ni Logan si Ronyan, may sakit ka ba? Ngunit nang titigan ni Logan ng mas malapit, napansin niya na hindi ito sakit. Sa halip, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin sa paligid ng kanyang kapatid. Tumaas ang antas ni Ronyan. Naabot na niya ang superior level ng isang force user. Dahil sa pag-aalala, nagtanong si Logan, Ronyan, anong klaseng pagsasanay ang ginawa mo? Natatakot siya na baka masyadong pinahirapan ng bata ang kanyang sarili. Ngunit bago pa matapos magsalita si Logan, sinabi sa kanya ni Ronyan, hindi ito dahil sa pagsasanay. Binago ko lang ang aking pananaw at naging malinaw na ang landas, paliwanag ni Ronyan. Pagkatapos ay nag-atubiling sinabi ni Ronyan sa kanyang kuya, gusto ko maglakbay bilang isang mandirigma.